Inireklamo ng isang motorista sa MMDA ang isang traffic enforcer na nangikilumano sa kanya habang bumibiyahe sa Commonwealth Avenue. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Once na ipinirma natin ang pangalan natin dyan, yung lagda natin dyan sa DAR, hindi na natin pagmamayari ang sarili natin. Pagmamayari na tayo ng publiko. Kasi public servant tayo. Kaya lahat na ng mali, hindi natin pwedeng gawin kasi makikita yon. Ito ang naging paalala sa mga tauhan ng Commonwealth Special Traffic District ng MMDA. Kasunod ng ulat na isa umano sa kanilang mga traffic enforcer ang nangikil ng isang motorista. Sa Facebook post ng nangreklamong motorista, hapon ng March 15, pauwi na siya sa kanyang bahay sa Fairview matapos asikasuhin ng death benefits ng kanyang yumaong ama. Habang binabagtas ang Commonwealth Avenue, isa anyang enforcer ng MMDA ang pumara sa kanya malapit sa Tandang Sora flyover. Sabi sa kanya ng enforcer, gumagamit siya ng cellphone habang nagmamaneho. Bagay na itinanggi niya, gayong nakapatay umano ang screen nito. Sunod namang sinita ang kanyang seatbelt, pero nakasuot naman daw ito. Hiningi na ng enforcer ang kanyang lisensya at dahil sa takot, ay ibinigay ito ng driver. Pagkatapos ay nagtungo ito sa likod ng kanyang sasakyan at sinabing paso ang rehistro na itinanggi muli ng driver dahil sa susunod na buwan pa umano ang expiration nito. Dito na humingi ng 15,000 pesos ang enforcer dahil sa sinabi nito na iba't ibang violation. Pero makailang beses nagkaroon ng tawaran hanggang sa nagbayad na lamang ng 2,400 pesos ang driver sa pamagitan ng e-wallet. Kanina, personal na dumulog sa tanggapan ng Special Commonwealth Traffic District ang nagreklamong driver kasama ang iba pang opisyal ng MMDA. Naibalik naman daw ang ibinayad niya dahil wala umanong ideya sa natanggap na pera ang may-ari ng e-wallet number na ibinigay ng enforcer nang tawagan niya ito. Laking abala umano ang idinulot ng insidente. Parang nawala ako sa sarili ko. I was really shaking. All the time, nakatitig lang ako sa mukha niya. So, mukha lang niya yung kumbaga, identification ko. And then yung body build. And then yung mask niya. Pero, hindi ko na parang hindi na sumagi sa isip ko na to check the name. Yun yung masakit na part sa akin eh. Kasi, I was explaining to the enforcer na kung pwede, since wala naman akong violation, wag na lang ako sir kasi namatayan ako. So, can you imagine the struggle? Sunod namang iniharap sa kanya ang lahat ng enforcer na nakatalaga sa lugar kung saan siya sinita. Isa rito ay kinumpirma niya ang pagkakakilanlan. Not once but twice kang na-identify ng ating complainant. Ikaw ay suspendido muna dito sa field. Ikaw ay magre-report muna sa ating headquarters for further investigation habang wala pang final na resulta dito sa kasong isasampa sa'yo. Itinanggi naman ito ng enforcer. Sabi niya, wala siya sa lugar noong mga oras na sinabi ng nangreklamong motorista dahil kasama raw niya ang kanyang asawa at may inaasikaso. Bali, magkasama po kami nung araw na yun. Naka 4 wheels po ako nung araw na yun. Pwede po nilang ikon yung CCTV po, naka 4 wheels po ako. Malamang po, baka nagkamali lang po si sir na tinuro po ako. Pero alam po ng Diyos yan, sir. Ikaw sir, kampante ka na Opo sir, kasi wala naman talagang, since po, hindi po ako namamara ng sasakyan po. Alam po ng mga kanyan, kahit magtanong po kayo sa mga kasamaan ko, talagang di po ako namamara ng sasakyan since po. Wala po akong panikat. Gayunman, tuloy ang suspensyon sa enforcer habang gumugulong ang investigasyon at inihahanda ang kasong administratibo at kriminal dahil sa extortion. Desidido rin ang complainant na ituloy ang reklamo kahit napatawad na niya ang enforcer. Hindi ko kasi maiintindihan yung wrongdoings. Maiintindihan ko siguro yung sitwasyon niya. Naawa ko sa kanya, pero kailangan kasi yung due process ang masunod dun eh. And naiisip ko rin na paano kung mangyari siya sa iba pang driver na less capable of complaining. Payo naman ng MMDA sa mga driver, huwag pumayag makutungan dahil maaari rin silang magkaroon ng pananagutan. Kung matikitan man,
mayroong tamang proseso para tutulan ang ipinataw na violation. Huwag ho kayong papayag. Kunin nyo yung number, yung pangalan nila, at pwedeng-pwede nyong i-complain ho yan. Kasi hindi naman nila kayo basta-basta may charge ng baseless accusation eh. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.